Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong mi ken kaapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Alamin natin at ilang mga kaganapan kahapon sa unang araw ng kilos protesta sa Jokno Boulevard sa Pasay City. Mula kay Police Brigadier General Glynn Oliver Cinco, District Director ng Southern Police District. Yan ang balitang tinutukan sa Jokno Boulevard, Pasay City. Overall assessment sa buong maghapon, nagpapasalamat tayo na naging maayos yung rally, yung demonstration ng mga rallyista natin. Saka papasalamat tayo sa mga tropa natin na deploy dito. Imagine coming from different districts, umabot tayo ng 6,000. Ang dili naman ng natin ng DILG Secretary kahit di Chief PNP, exercise maximum tolerance, at saka professionalism sa duty natin. I think maganda yung ang deployment natin ngayon. Walang anuman nangyari. No untoward incident. Kung tatanong ngayon sa pagbabantay nung base sa dinig ko kay SP, naabot ng 8 to 9 months. So kung 8 to 9 months nandito kami noon, every time na may hearing, yung impeachment trial. So mayroon tayong deployment dito. Kaya inaano ko sa mga pulis natin, alagaan natin yung kalusugan natin. Kasi araw-araw tayo nandito during impeachment trial sa starting Monday, Tuesday, and Wednesday. Para sa ating mga kababayan, hinihingi namin yung pasensya dito. Nasarado kasi itong yung Jokno Boulevard, So anyway, na mayroon naman nag-a-assist sila sa kalsada na may rerouting. Pasensya na sa abala kung sa ganun At saka sa mga sumasali sa rally, maging mahinahon lang tayo. Inaayaan namin kayo na magpahayag ng mga saloobin nyo. Police Major General Anthony Abirin, Regional Director ng National Capital Region Police Office, nagpasalamat sa mga pulis na nakadeploy sa labas ng Senado sa pagpapanatili ng peace and order. Tinutukan niya ni Patrolwoman Dara Falogme. Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Nagpasalamat si Police Major General Anthony Abirin, Regional Director ng National Capital Region Police Office, sa mga pulis na nakadeploy sa labas ng Senado sa pagpapanatili ng peace and order at sakripisyong binibigay ng kapulisan at patuloy na pinapairal ang maximum tolerance.
Sa kasalukuyan, walang naitalang anumang insidente sa lugar. Pakinggan natin ang naging panayam ni Police Chief Master Sergeant Mauricio Ruiz kay Police Major General Anthony Abirin. Kaninang umaga, madaling araw pa lang yung tropa ng buong persa ng NCRPO, maging ng iba't ibang region at saka ng NSU, nandito na sa labas at paligid ng Senado. Ano pong mensahe nyo sa araw at ano pong sitwasyon simula po kaninang umaga, sir? Unang-una ay of course gusto kong i-congratulate at saka magpasalamat sa lahat ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na dito sa mga nakadeploy dito na to maintain the peace sa sakripisyong ibinibigay nila. And naging successful yung security operations natin dahil sa sakripisyo na ibinigay nyo ngayong maghapon na to. Sana tuloy-tuloy ito na walang untoward incident na mangyayari at nang sa ganun ay titingalain tayo ng ating mga kababayan for being professional in the conduct of our deployment and our security operation. Actually, parte ng security operations natin, ina-expect natin na there will be rallies coming from the pro-impeachment at saka anti-impeachment. So, we anticipated that. May interventions tayong ginawa. Ang ginawa natin, pinaghiwalay natin yung pro at saka anti nang walang agitation at saka walang tension or walang away na mangyayari. Walang bangayan. At yun nga po, nakita natin na sa buong maghapon wala pong nangyaring ganon. So ako ay sasamantalahin ko ang pagkakataong ito na pasalamatan ang ating mga kababayan na pumunta rito para mag-rally. At gusto ko rin magpasalamat dahil sa pagsunod sa mga alituntuning inilatag natin. And sana, ganon araw-araw, nang sa ganon makaiwas tayo sa mga problema na potential na pwedeng mangyari. Ang hearing naman natin ay Mondays to Wednesdays only. And of course, walang na-issue permit yung city government ng Pasay. However, of course, ang sa atin is we will always give them the chance to air their grievances. Kasi guaranteed naman yun sa Constitution. But of course, ang pakiusap lang natin ay sumunod sila sa mga alituntuning nilatag natin. At of course, kailangang disiplinado ang kanilang hanay. Nang sa ganon, hindi tayo nagkakaroon ng problema. Yung deployment natin dito, tomorrow, magre-reduce na tayo kasi na-observe natin na wala naman masyadong nag-rally. So we have to reduce the deployment and at the same time, magkakaroon ng rotation. Kung sino yung hindi na-deploy ngayon, yun ang i-deploy natin bukas. Nang sa ganon, yung mga naka-deploy ngayon ay makapagpahinga naman. But of course, on the part of the commanders, on the part of the officers, ibang level yung responsibilidad at saka accountability na kinakaharap natin. So, I expect everyone to be here again tomorrow. At para sa napapanahong balitang pampulisya, laging tumutok sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolwoman Dara Falogni. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa isinagawang flag raising ceremony kahapon sa Campo Crame, opisyal nang inilunsad ni Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., Chief of Philippine National Police, ang 31st PCR Month para sa tapat at nararamdaman, ugnayan ng pulis at mamamayan. Yan ang balitang tinutukan sa Campo Crame. As we move through the month of July, we also celebrate the 31st Police Community Relations Month with the theme, Sa Bagong Pilipinas, Ugnayang Pulis at Mamamayan, Tapat, Maasahan at Nararamdaman ng Bayan. This celebration rooted in Proclamation number 783, dated April 12, 1996, originally designated January as the period for its observance. It was later amended by Presidential Proclamation number 764, moving the celebration to July of every year. A tradition we proudly continue to this day. This observance reminds us that the strength of the Philippine National Police is measured not only by our operational accomplishments, but also by the trust and confidence we build among the people we serve.
By the authority vested in me as the ex officio member of the National Police Commission, I hereby declare the celebration of the 31st Police Community Relations Month officially open. Let this celebration renew our commitment to become not only effective law enforcers, but also trusted partners of every Filipino. Together, let us continue building a bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang isang 38 na lalaki dahil sa pagbebenta ng iligal na wildlife species sa Mati, Davao City sa pinagsanib puwersa ng DENR at Philippine National Police. Magbabalita dyan si Patrolman Gerald Gumapak. Arestado ang isang lalaki dahil sa iligal na pagbebenta ng wildlife sa Mati City. Kinilala ang sospek bilang isang 38 taong gulang at residente ng Hope Avenue, Bangkal, Davao City. Matagumpay na aresto ang sospek sa pangunguna ng personahe ng Davao Oriental Maritime Police Station, kaakibat ang personahe ng Mati City Police Station at personahe ng DNR Davao Oriental. Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa Section 27 Paragraph E ng Republic Act No. 9147 o ang wildlife resources na may kaugnayan sa iligal na pangalakal ng mga wildlife species. Matapos ang pag-aresto, ipinaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine at ang dahilan ng kanyang pagkadakip sa wikang kanyang nauunawaan. Nakumpiska sa operasyon ang isang buhay na ball python. Dinala ang sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Davao Oriental Maritime Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon. Samantala, ang nakuhang buhay na ball python ay formal na isinuko sa mga tauhan ng DNR sa Mati City para sa wastong pangangalaga at kaukulang disposisyon. Dito sa Davao Oriental Maritime Police Station, Regional Maritime Unit 11, ako po si Patrolman Gerald A. Gumapak para sa Police News Network, alagad ng batas, tagatuguyod ng balitang pulis. Police Regional Office 5 Kasurog Biker Team. Patuloy na pinalalakas ang police presence sa mga paaralan sa Bicol Region para sa ligtas at maayos na kapaligiran ng mga estudyante. Ibabalita yan ni Patrolman Edwin Baris. Nagsagawa ng Police Visibility Patrol ang Police Regional Office 5 Kasurog Biker Team sa ilang paaralan sa rehiyon nitong ika-3 ng Hulyo taong kasalukuyan bilang bahagi ng pinaigting na kampanya upang matiyak ang kapayapaan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Sa kanilang pag-iikot, binantayan ng mga pulis ang loob at paligid ng mga paaralan, lalo na sa oras ng pagpasok ng mga estudyante, upang maiwasan ang anumang insidente ng kriminalidad at mapanatili ang kaayusan. Layunin din ng operasyon na mapalakas ang tiwala ng publiko sa presensya ng kapulisan at matiyak ang agarang pagtugon sa anumang emergency o insidente. Ayon sa PRO5, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng police visibility at pakikipag-ugnayan sa mga paaralan, mga magulang, at iba pang sektor ng komunidad upang higit na mapatatag ang seguridad at mapigilan ang kriminalidad. Nananawagan din ng PRO5 sa publiko na patuloy na makiisa at agad iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad upang mapanatili ang isang ligtas, maayos at mapayapang kapaligiran para sa lahat. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Nakiisa mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 5 sa isinagawang bloodletting activity ng Church of God International sa Legazpi City. Tinutukan niya ni Patrolman Alexander Mata. Bilang pagpapakita ng malasakit sa kapwa at suporta sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan, nakiisa ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 5 sa isang bloodletting activity na isinagawa ng Members Church of God International o MCGI sa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Health sa Barangay Bugtong, Legazpi City.
Ang nasabing aktibidad ay naglalayong madagdagan ang supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang blood transfusion at iba pang serbisyong medikal. Nagboluntaryo ang mga tauhan ng RMFB-5 na maging blood donors bilang pagpapakita ng kanilang dedikasyon sa paglilingkod hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi maging sa pagsagip ng buhay ng kanilang kapwa. Ipinakita rin sa aktibidad ang matibay na ugnayan ng iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang ang mga organisasyong panrelihiyon, mga ahensya ng pamahalaan at ang Philippine National Police sa pagsusulong ng mga programang may direktang pakinabang sa komunidad. Ang paglahok sa mga gawaing makatao tulad ng bloodletting activity ay sumasalamin sa tunay na diwa ng to serve and protect, kung saan ang bawat voluntaryong donasyon ng dugo ay maaaring maging daan upang mailigtas ang buhay ng mga nangangailangan. Patuloy na susuportahan ng RMFB-5 ang mga programang pangkalusugan, pangkawang gawa at iba pang community-based initiatives na naglalayong mapabuti ang kapakanan ng mga mamamayan at higit pang mapalakas ang pagtutulungan ng pulisya at ng komunidad sa pagbuo ng isang ligtas, malusog at mapayapang lipunan. Mula dito sa Regional Mobile Force Battalion 5, ako po si Patrolman Alexander Mata, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At bago tayo magtapos, para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow, and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Bungo ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.